Oh, hello, ma'am. You're group 5. We're going to interview you about your work. So, can you tell us about yourself? Brief lang, ma'am. Yeah. Good evening. I'm Dominic Almohera. So I graduated at Emilio Aguinaldo College, batch 2018. Then I took a doctorate degree, transitional doctorate degree ng FEU-NR-MF. And natapos ko siya July 2022. So ngayon, meron akong own clinic located sa Taguig City, near BGC area. Okay. Wow. What an inspiration. Here's what Okay, we so love you someday. Let's start with the interview. So, we have okay. 21 So questions here, ma'am. 21 questions for you to answer. Let's start with the basic. Okay, number one, what motivated you to pursue physical therapy as an undergraduate course? Um, Before, ano to, English, Tagalog, or ano tayo? Pwede naman, ano ba, Taglish naman. Um, Before, wala talaga akong idea about physical therapy. Then, yung grandfather ko, yung kapatid ng grandfather ko, nasa US, he convinced me to take physical therapy. Ano siya doon, general practitioner na doctor. Then, sabi niya, maganda daw yung opportunities for physical therapies dun sa US. So, syempre, first world country yon and ganun yung vision nila dun sa course natin. And naniwala ako sa kanya, hindi ko. Kasi ang gusto ko talaga is nursing, anything about medical courses. Pero nursing yung type ko. Pero nung year 2000s, ganyan. Sobrang daming nurses. Then, kung ano na lang yung other option, basta medical related, yun yung tinik ko. Okay. So, na-justify din ba yung ano, yung sabi ng ano po, na Congrats. PTS? At, totoo naman. Madami talagang opportunities for PT kasi Yeah. hindi nyo lang siguro sa healthcare ng Pilipinas hindi siya masyadong obvious. Pero depende kasi sa tao talaga. Nasa tao talaga yung diskarte mo, yung sipag lang Alright. siya. Thank you. Number two, I okay, believe that's Marcus. do you have any difficulty finding a job after graduation or for aspiring for your bachelor's degree? If yes, please explain your answer, ma'am. Um, I think, yes. Especially after grad. Kasi, mostly sa atin sa Philippines, tinitignan nila kung may experience na. Siyempre, uh, kaka-graduate lang, wala talaga tayong experience. And usually, yung most hospitals, di nila kino-consider yung internship as experience. So, sometimes yung iba, nagbo-volunteer work para makakuha ng experience. Then, yun yung ginagamit nila additional na credentials para maka-apply ng trabaho. Then, sa akin naman, at first, nakapasok agad ako sa Army, sa Philippine Army dito sa Fort Bonifacio, Taguig. Because sa network, kasi sa family side ko lang. So, yun lang yung naging advantage. Pero yung other classmates ko, dun sila nahirapan kasi pag wala ka talagang kakilala, syempre, mahirapan kang pumasok. And yung bachelor's degree is enough na para maging competent na applicant. Pero kulang na kulang siya kasi mostly yung ibang kasabayan nyo, may ilang years na experience sa work. Okay, Marcus. No questions. Uh, wala naman na questions, so move on na tayo. So, ano pala, ma'am, no? Connections talaga ang advantage, biggest Ah, advantage ng lalo na sa Pilipinas, yan talagang yeah, connections. Okay, connection. moving on, ma'am. Number three, what were your work experiences prior to your current job? So, may ibang work po ba kayo before? Like you said, volunteer work or Ano yun? Sorry, hindi ko masyadong narinig. what were your work experiences prior to your current job? Pare,
before mo kasi Mga sa prior volunteer work na experience. Okay. Mga prior work experience. After board exam, nag-apply agad ako dun sa Philippine Army. Then, for 6 months, dun ako nag-work din. After that, pumasok ako sa private outpatient physical therapy clinic. Then, andun ako for almost 3 years, I think. Then, so, during pandemic, marami din ako mga naging part-time. So, while employed ako dun sa private na practice, part-time ako sa IT company na encoder, ganyan. Then, meron din kasi akong online business ng pastries. Ganyan. Then, yun yung mga pinagkaabalan ko. Then, after, kasi this is my 5th year na as PT. So, last year, nag-decide na ako mag-open ng clinic. Then, eto ngayon. So, pang niya na, 9 months. 9 months pa lang siya. Nice. Why did you leave? Ano po pala? Why did you decide to change job? Like from Philippine Army to outpatient? Ba't ako nag-decide? Mostly, personal reason. Kaya, parang, pride, ego, ganun. Kasi, parang sinasabi ng parents ko na hindi naman ako makakahanap ng work kung hindi ako tutulungan. Ganun. Wow. So, ginawa ko, di nagpaalam na ako. Then, naghanap ako ng work. Yung ako talaga yung naghanap. Yung ako talaga yung nagpa-interview, ganyan. Nakahanap naman ko. Di, parang prove them, bro. Ganun lang. Wow. Proud moment. What a proud moment. Okay, next, number 4. Number 4 question, Marcus. I believe that's you. Okay, so bago pala mag-move on, ma'am, may question lang po ako. Ano po yung pinaka-major difference for working sa army and then working sa outpatient clinic? Army clinic. Consider siya as outpatient clinic. Pero, ang nangyayari kasi doon, yung mga sundalo natin na patient, instead na, considered siya as inpatient na physical therapy. Pero yung mga sundalo na injured dun sa hospital, sila yung bumababa dun sa clinic. Dun sa department. Kung may idea na kayo about sa internship, pag-assign kayo sa hospital, then inpatient yung term. Ibig sabihin, tayong PT, tayo yung natin para diba? So, baliktad doon sa Philippine Army. Sila yung pupunta sa atin sa department natin bago magpa-treat. Kasi expected sa kanila na malalakas sila na patient. So, kahit yung iba naka-wheelchair, pero sila talaga yung bumababa, kahit inpatient sila. So, yung difference lang from inpatient to outpatient, since government hospital siya, sobrang daming patient. May sa isang time slot na 1 hour treatment time, minsan 3 to 4 patients yung handle mo. Tapos, compared sa outpatient, usually, may ganun din na sistema, pero max na siguro yung 2 patient sa isang oras. So, mas marami kasi pag government talaga. Lahat kasi nire-refer as in kahit sugat sa daliri, ganyan, kahit anong injury pa yan, ire-refer doon sa department. So, pagod ng PT. Okay. Thank you, ma'am. So, ayun na po, sa question na po tayo. So, dun nga po sabihin natin sa clinic na lang po, what is your work responsibilities sa company na yon? And please explain each work responsibility. Dito ba sa outpatient? Sa Yes, private? sa private. Ay. Ang responsibility ko doon, of course, mag-treat ng patient, pero may admin works. Like kung familiar kayo sa HMO, health card siya. So, mga approval ng HMOs, may task din yung PT na ganun. Then, mostly treatment lang naman din sa sa HMO approval, admin works. Ganun. Admin work. Okay, number 5, moving on. Number 5 question for
You, ma'am. Si Renz po ang magtatanong. Renz, Sorry. ask. Rinig po ba ako, ma'am? Okay, sige. Yung question ko po, ma'am, is ano po yung required na personal qualities and skills para magawa po natin ng maayos yung trabaho natin? Yung mga nag-uumpisa pa lang ako na PT, syempre mapapatayo kahit nag-internship na. Iba pa rin talaga kapag totoong patient na yung hawak mo. So, pinaka-importante, minsan, hindi naman sinasabi kong hindi importante mag-aral. Pero mostly ang patients natin, yung interpersonal skills natin, mahalaga. Kasi kung hindi tayo rationalize sa patients natin, una, makikita nila wala tayong confidence. So, paano sila magtitiwala na kaya natin sila i-treat? Kung tayo sa sarili natin, kinakabahan tayo, i-handle sila. Parang hindi sila sure kung alam ba natin yung ginagawa natin. So, yung confidence natin, unang-una yan, yung confidence. Kahit ako dati mahihain din ako pero matututunan naman. Tsaka masasanay na rin kayo na humarap sa patient. Tapos, sa skills naman, of course, lalo ngayon nag-anatomy kayo, may physio na kayo, di ba? Sa level nyo. Yes. Sobrang halaga niyan sa atin kasi lalo na yung physio, ang mga patients natin matanong sila, bakit para saan ba yung treatment na yan? Paano ba nag-work yan? Yung injury, paano ba gumagaling? Yung bone healing, yung time frame niyan, dapat knowledgeable tayo lahat doon kasi yun yung gusto nilang malaman lagi. Ilang buwan ba ako sa treatment? Gaano katagal? Ano bang gagawin sa akin? Ganun yung hinahanap nila lagi. So, yung personality din natin, okay? And syempre, yung knowledge natin sa anatomy, sa physiology, yun naman talaga yung bread and butter natin. Okay? Thank you po, ma'am. Yep. Number 6, bro. Ian, moving on. Number 6 question, bro. Hello po, my name is Ian po. Ito po yung question ko. Do you think your college education has adequately prepared you to efficiently perform your job? Sinabi ko nga sa inyo kanina, nag-doctorate degree ako. So, siguro depende kung ano yung long-term na pino-foresight nyo sa career nyo. Tingin ko kasi nung nag-BSPT ako, after nun, hindi enough yung basic. Hanap ka ng growth sa career mo. Lalo na kung hindi ka naman pabago-bago, pa shift-shift na type ng person. Tingin ko kasi mas naging confident ako after ko ma-finish yung sa DPT ko. Sa treatment plan ko. Then yung lalo na sa may business side nung clinic ngayon, kung i-open ko siya that time na BSPT lang ako, feeling ko mas takot ako or mas medyo tagilid yung yung planning ko na mag-open. Compared ngayon, mas naging confident ako mag-operate. Okay. Okay na, bro, Ian. Wala lang naman. Ready question. Okay. Thank you po. Alright, number 7, Renz. Here's my question po ulit, ma'am. Do you find all your subjects po na applicable po ba siya ngayon sa nagawa niyo po ngayon sa patients? Applicable po ba siya? Lahat ng general subject siguro sa PT, applicable naman siya. Applicable siya. Feeling ko ang kulang lang, hindi ko alam kung magkaparupa ng curriculum eh. Mas na ata sa inyo, mas specific na sa inyo ngayon. So, of course, yung mga, actually lahat, kahit general subjects pala, feeling ko naman applicable siya. Kasi minsan, kailangan natin ng rapport sa patient eh. So, yung mga interest din, kahit yung mga minor subjects na mga, mga araling panlipunan, mga ganyang topic, minsan magagamit mo siya sa pag-communicate ng patient. Kasi may mga politically interested na patient, tingin ko naman okay. Pero yung
yung mga major subjects ng PT, sobrang ano siya, gamit na gamit naman. Gamit na gamit. Kaya nga, ngayon pa lang na first year kayo, talagang isipin nyo lahat ng inaaral nyo para sa patient nyo yan, para hindi kayo magkamali. Maraming nagkakamali kasi sa anatomy lalo. Isipin nyo minsan, baliktad pa yung tingin sa buto, ganyan. Tapos magtitreat ka, maling laterality yung tinitreat mo. Kawawa naman yung patient. Buti kung mabait yan. Paano kung salbahe yung patient mo, dinemanda ka na. May license tayo, sayang naman, di ba? Okay? Right. Wala ka ng bro. Ano, ma'am? Question na po namin is, yung college grades niyo po ba, nag-matter ba siya sa performance niyo ngayon sa professional job niyo ngayon? Yung college, sorry. College grades and ratings. Sa grades and ratings? Actually, hindi. Hindi. Talaga. Hindi siya. Basta pumasa ka, yun yung mahalaga. Ang mostly, kasi ako na-experience ko na maging employee, then maging owner. So, mostly sa mga hinahire ko na candidates, kasi nag-hiring din ako, mas hinahanap ko yung personality. Kasi merong magagaling na, madami na akong kawork na magagaling, and mga co-intern na magagaling. Pero ayaw sa kanila ng patients. Kasi mostly sa attitude talaga tinitignan sa personality. Kasi healthcare tayo hindi lang tayo basta matalino ka dapat. Dapat talagang patients. So, of course, dapat may kahit pa paano merong alam natin yung sinasabi natin. Pero ngayon sa hiring process ko, lahat nung na-interview ko, ang first impression talaga is yung attitude. Yun talaga yung tinitingnan. Pag nakapasa ka ng boards, okay na yan. Kung masipag ka, sige, okay. Dagdagan mo. Pero, after mo makapasa ng boards, sa personality na kayo maglalabanan yan, sa attitude na. Okay. May pag-asa pa. May pag-asa pa. Pwede. Okay, so next question, ma'am. What other training seminars or programs did you attend to help you prepare professionally? Marami na akong tinake na syempre business pa rin yung pinasok ko na site. So as a PT, madami tayong mga kung following kayo sa The Filipino Physical Therapist na page, familiar ba kayo doon? Not yet. So meron tayong page, group ng Filipino Physical Therapist natin. So, madaming seminars, mga dry needling, sports tape, mga cupping, ganyan, mga manual therapy. So, mostly, nag-take ako ng mga ganun. Nagamit ko siya kasi, lalo na yung taping ko before, kidney tape, sports tape. So, sa clinic, pag may extra skill ka, may extra ka na bayad. Na patient, may magpapadry needling na patient, sa akin yung Ma'am, medyo choppy. Nag-ano po yung internet. Hello? Hello? Medyo choppy lang po. Medyo choppy lang po. Excuse us, there are technical difficulties to our reporting. Okay lang, edit naman niya. Ulitin na natin question. Sige. Wait at ma'am. Okay. Lamig guys. Nararamdaman niyo na ba ang Pasko?
Nako. Kumukuti-kuti-tap, bubusi-busilak. Ano si ma'am? Hello, ma'am. Hello, ma'am? Nakamute po. Hello, ma'am? Ayan. Hello. Okay na. Repeat ko Okay lang yung na. answer ko doon. Sige po. Up. Yung other seminars. So, yung other seminars na tinake ko before, yung sports day. Kasi mostly pag bagong graduate ka, gusto mo kunin lahat eh. Lahat ng Sige lang po. Take your time. I-edit naman po namin. Edit naman po, ma'am. It's okay. Sige. Yun nga. Saan ba? Nakat na ba? Ayun, lahat ng seminars na pwede kong i-take before, tinake ko na siya. Yung interested ako and yung, syempre, practically thinking naman na magagamit ko and mapagkakakitaan ko. So, yun. Yung mga sport tape, dry needling, copying, ano pa ba? Actually, pati BLS eh. BLS kasi hindi naman mostly ng school binibigay. Or pahapyaw lang yung, hindi naman siya talaga magandang, ano tawag dito, yung formal training ng BLS, tsaka mga, ano tawag doon? Kasi yung, ano ba yun? Resuscitation na mga ano. Yan, tinake ko siya. Okay. Marcus? Okay, so question lang po ako, ma'am. Tingin niyo po, ano po yung pinakang naging helpful na pinasukan niyo, ma'am? Like, nakatulong siya towards sa success sa professional life mo, ma'am? Pinasukan kong work, Programs, ma'am. programs. Tingin ko yung sa DPT ko na degree, yun yung pinaka-helpful kasi syempre mas confident na ako mag-treat yung other subjects na especially sa mga mag-a-abroad sa na pag nagpa-credentialing kayo, may mga subjects na hindi offered sa curriculum natin sa Philippines na sinahanap sa US. Na-take ko siya. So, hindi ako behind sa mga foreign trained na physical therapists. So, mas confident ako. So, kung kaya nyo na mag-DPT, mas better. And tingin ko naman na yung curriculum ng Philippines is nakabase lang din sa US or syempre sa US naman talaga nag-start. So, baka mag-align din tayo sa ganung career path. Then, at least, kung kaya nyong i-take and kung may budget naman, and may mga scholarships naman ngayon, mas better. Okay. Okay. Thank you, ma'am. So, next question po. Do you think the graduate degree that we are given when we graduate is important in being successful in our chosen career? Tingin ko hindi naman. Not totally. Kasi nasa, talaga, diskarte mo as a person kung paano ka mag-treat. Kung paano ka, tayo, financially speaking lang. Nasa diskarte mo talaga. Hindi siya sa degree. Alright. Okay na, Marcos? Yeah, okay na. Thank you. Did you get your answer? Alright. So, number 11, ma'am. What inspires and motivates you as a physical therapist to work? To work, okay. First part. Number one thing that inspires me is pag nakikita kong gumagaling talaga yung patient. Okay. So,
minsan, pag nag-treat na kayo, lalo na pag dumating kayo sa internship nyo, iiyakan kayo ng mga patient kasi lalo na pag from stroke patient, from bedbound or bedridden to walking, talagang matutunaw yung puso mo pag nagpasalamat sa iyo yung patient mo kasi talagang nabalik mo siya dun sa previous na functional capacity niya. Then, ayun, sa mga tingin ko another pa is nagiging mas thankful ako kasi yung ibang may disability natin na patient. Pag-iisipin mo sila. Tapos sila, lumalapit sila sa'yo para humingi ng, para magpati sa'yo. Kasi alam nila kaya mo silang pagalingin. So, parang magiging grateful ka lang pa yung katawan mo. And kaya mo silang. So, feeling ko same lang din ang answer mo dito, ma'am. Which is, what are your sources of fulfillment as a physical therapist? Fulfillment Ayun nga, same. As a physical therapist. Same. I believe so. Makita mo yung patient mo na galing talaga treatment. So, moving on, ma'am. Number 12 question, Ian. Number 12 question. Po ba? Do you find your workload stressful? Do you still have time for recreation and your family? So, sa ngayon, tingin ko, hindi. Maganda yung, hindi siya nag-a-apply sa lahat pero ako kasi tingin ko, madami akong free time ngayon. Although, ako halos lahat sa admin works, sa accounting works, syempre, as an owner nga, ako lahat. Pero, pag gusto kong mag-workout, nagagawa ko pa rin siya ngayon. So, pag walang patient, anytime gusto kong mag-exercise, gagawin ko. But yung kasama kong PT, so, pag wala kaming patient, workout tayo, anytime. Basta bakante yung slot. Then, kapag minsan, feeling na ako, kunyari sa morning, maraming patient. Hindi naman applicable sa lahat, ha? Pero, kung gusto ko i-cut yung time naman, anytime, gusto ko na umuwi, uwi na ako. Ganun. Next question po Hindi siya is... stressful for me. Okay. Next question po is, as a physical therapist, do you have achieved your goals or do you aspire for more? Sorry pa ulit ako. Sino mo yan? Sige. As a physical therapist, do you think you have achieved your goals or do you aspire for more? Siyempre, always aiming for better tayo. Ang goal naman natin talaga, ang goal malawak pa yung ma-reach ko na population ng patient. Mas maraming branches ng clinic. Siyempre, isa pa lang ngayon. And mas siguro sa field ko, kahit sa field natin, is mas kung kaya na makilala pa tayo as a professional, mas better. Next question po is, what do you think makes a good physical therapist? What do you think makes a good physical therapist? I think, being passionate sa work niya. Having heart for his or her patients, ganyan. Ang pagiging healthcare professional kasi is, passion talaga siya. Kung gusto mong yumaman sa Pilipinas as a healthcare professional, hindi mo siya magagawa.
So, kusa na dadating yung natural gate. Basta mag-enjoy lang tayo mag-treat ng patient. Gawin natin yung best natin. Tapos, syempre, actually, lahat ng patients ko ngayon sa clinic ko, galing previous na outpatient na pinagtatrabahuan ko. Although operating pa rin yung outpatient na yun, pupunta sila kasi hinahanap nga nila yung care mo as a PT. Yung relationship nyo as ikaw, hindi mo sila basta ginagamitan. Alam nila na treat mo sila lahat ng effort na kaya mong gawin para talaga maka-recover sila. So, mayroon akong patient na from right ACL tear, dun kami, nung nasa kabilang clinic pa ako. Then, ngayon na nag-open ako, na torn niya yung left niya sa clinic. So, ganun. So, nasa tao talaga yung ano. I mean, yung sahip mo talaga as a healthcare professional. Yun talaga yung magpapakita kung magaling kang isang physical therapist. Okay. Move on na. Yan. Wala nang further question. Okay na po. Thank you po. Okay na. So, next question, ma'am. Next question, number 15. Part 1, part 2 ulit po tayo. So, it is, medyo subjective siya. Pero for you as a experienced and marami ng experiences sa pagiging PT, can you say that the future of physical therapists have a bright future ahead of them? Of course, yes. Kasi marami akong friends from licensed from different foreign countries na physical therapists, mga ka-batchmates ko din mostly. So, tingin ko papunta tayo doon. Kasi wala naman tayong other way up. Ang Philippines, alam naman mag-pull down pa tayo. Ang goal din ng country natin is to become a first world country. And physical therapies, mostly ino-offer siya sa mga first world. I mean, nag-start siya sa mga first world country. Ganong level na siya. So, malaki yung future and potential. And sabi nga, before, meron kaming discussion regarding sa mga papalitan na ng machines, yung ibang healthcare na profession, mga radtech, kasi kaya nang i-read ng computer, ng AI yung works. Pero iba kasi yung human touch eh. Hindi siya mawawala. Kumbaga, hindi siya kayang gawing robot. So, yung healthcare profession and yung physical therapy mismo, I mean, sobrang ganda ng course natin. And kahit sa Philippines, although mababa yung sweldo, pero depende sa'yo kung paano mo hanapin yung opportunity. And especially sa abroad, sobrang dami. Ang bilis talaga natin ma-hire, as in. Sobrang dali lang mag-apply. Okay. So, part 2 ng question, ma'am. I know medyo na-mention niyo na ito sa ibang questions, but do you think that they'll be able to look for a deserving employment here in the Philippines? Yung mga PTs ngayon na, let's say kami, if we're gonna graduate. Deserving, kung maghahanap ka ng employer mo, tingin ko kasi parang hindi. Parang you have to create your own practice. Pero kung mag-employ ka, kasi syempre business is business eh. So, hindi mo, mostly ang company sa atin, hindi siya nakasupport sa growth natin as a physical therapist. So, yung ibang, lalo na yung mga private, yung mga seminars na dapat libreng ino-offer kasi naman sila rin, yung clinic din naman yung makikinabang. So, hindi sa atin binibigay. So, tingin ko, deserving na employment, parang hindi. You have to create talaga your own practice. Ganun. Okay. So, I'm assuming
na nasa ibang bansa ang deserving employment, ma'am. Okay. Ito na. As we speak about ibang bansa, Ian, the next question is yours. My question po is, if you're given an opportunity to work abroad, will you grab it or Sabi na, would you rather work here? actually Pero kung okay. Ma'am, medyo ano lang, choppy. Repeat natin yung question po. Hello? Okay na po? Okay na. Sige. Repeat niyo ba yung So, question? Ian pa kayo. Yes. Ian pa kayo repeat pa question. If you were given an opportunity to work abroad, will you grab it or you would rather work here? Actually, pinagdaanan ko yan ng question niyo. So, I have a license sa UAE. So, pwede ako mag-practice dun anytime I want. Before ko i-open yung clinic ko, madami na akong job offer and maganda yung offer nila. As in, basta 6 digits talaga up, yun ang offer nila. So, talagang I decided to practice or to open my own clinic na lang dito sa Pilipinas. Kasi, may opportunity talaga dito sa atin. Pero nasa nasa sipag mo pa rin. Pero anytime, hindi ko kinuklose yung doors ko kasi, yun nga, may license naman ako to practice. In case lang na hindi ako mag-succeed dito, pero sabi ko nga sa sarili ko, bakit pa tayo magpa-plan B? I-work out na lang natin yung plan A or yung pinili natin. Nice. What a great message. So, okay ka na bro, Ian? Okay na. Okay na po, thank you po. Next question, ma'am. Part 1, ulit na question. What are the current problems or issues your physical therapists face today? Based in your experience na naman, since there are a lot, or your knowledge, issues. I think sa practice natin, yung Cairo. Yung Cairo issue natin na mostly ng patients, pag sinabi ko, lahat ng yung mga friends ko or mga acquaintances, may physical therapy clinic kami dito sa Taguig. Sabi, nagka-Cairo kayo? Ganun. So, yung misinformed lang sila na kung yung PT ba is Cairo. Ganyan. Then, another is yung direct access. Kung familiar kayo sa direct access. So, wala tayong direct access as a PT. Sa ibang bansa kasi, allowed to treat the patient for at least 14 days yung physical therapist. Then, kung walang effect sa 14 days, pwede silang mag-proceed ng rehab doctor, then consult, then another referral. So, sa atin, antayin pa natin yung rehab doctors. Ay, hindi naman ganun kadami yung rehab doctors dito sa Pilipinas. And mostly, nagpa-practice din sila abroad, umaalis din. So, ang hirap maghanap sa clinic. Nahirapan din ako before kung saan kukuha ng rehab kasi dapat proper yung referral system natin dito eh. Pagka may injury yung patient or may complaint, first is dapat mag-consult sa rehab, then tsaka i-refer. So, bawal sa atin yung direct access. Okay? Then, syempre, yung misinformation lang din regarding mismo sa physical therapy, kung ano ba talaga tayo. Yung masahista, reflex, yan yung mga misconception. Yan issue sa atin. Yeah, misinformation. What about ma'am? Healthcare workers as a whole. Issues ng healthcare. Healthcare, of course, yung Healthcare industry. mababang salary sa Pilipinas. Pero sobrang galing ng mga healthcare professional natin.
kita nyo naman abroad eh. Talagang, kahit sa, sa hiring process, priority nila yung mga Pinoys. Kasi, sobrang thoughtful, sobrang caring natin. So, yun yung number one issue. Siyempre, hindi siya properly compensated yung mga healthcare professionals natin. Then, yung sobrang daming patient load, lalo na sa mga public hospitals na hindi naman na kayang i-accommodate. So, yung mga bed capacity na hindi naman talaga, hindi enough para dun sa number of patients natin. Then, kulang sa gamit, yung mga MRI natin, ganyan, CT scan, mostly nasa big private hospital siya nakikita. So, Yes. sobrang expensive niya para dun sa ibang patient na kailangan ng imaging. Yun. Yes, I agree. Nasa mga anong tawag din, mga hospital? Tertiary. Tertiary? Yeah, tertiary. Alright. So, ito ma'am, next question number 18. Nasagot na ito kanina but ulitin na lang natin. So, regarding the dependence of PT sa mga doctor's diagnosis or prescription, yung referral system, ganun. Do you consider such issues when you perform your job as a physical therapist? May na-encounter na ba kayong ganun? Sa dependence? Yes. Yung nasa, Army General Hospital. Kasi, hindi kami makapag-progress ng treatment hanggat walang pirma ng rehab doctor. So, kahit, sobrang kulang nga yung doctor, kulang yung time. So, minsan lang siya mag-visit. Sa 1 month, ilang beses lang yan mag-visit. Naiipon yung patient. Kunyari, ang nakalagay, first initial evaluation mo sa patient, nakalagay doon, 1 pound dumbbell. Bumalik yung doctor after a month. Hindi ka pwede mag-progress ng treatment plan mo hanggat di napipirmahan na i-approve ka for 2 pound dumbbell. Ganyan. Or from sit to stand, gagawing walking na siya. Alam mong kaya na ng patient mo mag-walk, pero kailangan mo antayin yung pirma ng doctor. So, nagkakaroon ng limitation sa atin as a PT. Yeah. Okay. So, yeah. But ma'am, let's say, meron kang close friend, ganun, that needs PT. And, syempre, meron din practice na home care, ganun. Kina-consider mo rin ba yung doctor's referral? Or rekta, mo na siya? Treat? Before tinanong ko sa professor ko yan, pag yung mga injury, kailangan ba ng referral agad? Yan. So, siguro nasa decision making natin as a PT. Kung hindi naman invasive yung treatment na gagawin natin, and yung procedure na gagawin natin, kumbaga as a first aid, lang, sa friend natin. Like, yung sa mga sports injuries, actually, pag sa basketball, train mga sports PT, antayin nyo ba yung rehab doctor? Para, na-ankle sprain, wait lang, konsulta ka muna sa rehab doctor. So, same as sa atin nag-a-apply yung ganun. So, kapag hindi naman alarming yung condition ng patient, or wala namang fracture, syempre, naman natin yan, i-rule out muna natin yun. Mga bleeding problems. Minsan, tinitreat na rin. Okay. So, pwedeng direct access na rin sa mga ganung levels lang. Talaga sa condition eh. Depende sa condition. Okay, thank you. Number 19, Renz. Number 19 question. Here's my question po, ma'am. As a physical therapist po, anong klaseng help po yung pwede nating ma-provide para ma-improve natin yung buhay ng mga kapwa natin Pilipino? Yun po. Exercise. Siguro patient education na mag-exercise. Alam mo yun, naman talaga na prescription is exercise eh. Ang problema kasi sa atin, sobrang workaholic, nakafocus yung mga Pinoy na mag-work to pay the bills. Hindi nila alam na sa sobrang working nila,
yung health naman yung napapabayaan. Dapat meron talaga tayong allotted time para mag-exercise. So, sa lahat ng treatment plan naman, exercise talaga. So, ayun, inform regarding sa exercise. And my next question po, ma'am. Actually, parang naulit lang po ito eh. Pero ano po yung isa sa pinaka-biggest contributions ninyo as a physical therapist sa society natin? Sa society natin, of course, makatulong sa Actually, mahirap magkaroon ng ako maawain kasi ako sa patient. Alam mo yung rate ko sa clinic, depende kung depende sa patient. Pag naawa ako, ang baba talaga ng bigay ko. So, minsan, pamigay talaga yung treatment ko. So, sa tingin ko lang, yun yung one contribution ko. So, actually, minsan may home care ako na minsan lugi na ako, pamasahe na lang. Ginagawa ko pa, nagtitreat pa rin ako para lang, alam mo yung mga, kailangan nila kasi hindi nila afford. Ano gagawin mo? Diba? Kaya mo naman, hindi ka naman talaga walang-wala. So, ano ba naman yung treatment? Sagot naman nila yung pamasahe mo. May free time ka naman. Ganun. Okay, thank you po, ma'am. And my last question po is, ano pong klaseng advice yung maaaring mabigay niyo sa amin as physical therapist? Kasi pareho po tayo ng paths na dinadaanan. Number one advice, syempre, intindihin nyo ngayon yung mga subjects na, especially major subjects natin as a PT, talagang intindihin yung mabuti. Advantage sa inyo yan kasi at least pag nag-board exam kayo, intindihin nyo by heart ha, hindi yung by memorization lang. Mawawala yan sa inyo. Isipin nyo kasi lahat ng inaaral nyo para yan sa future patients nyo, para hindi kayo magkamali. Tama yung treatment na pipiliin nyo para sa kanila. Ano pa? Kung nasa healthcare kayo na industry, treat your patient as your family member para ma-provide nyo yung best quality ng care na kaya nyo na ibigay. As a student, mag-enjoy pa rin. Enjoyin. Kasi hindi ganun ka-toxic ang buhay, ang career ng PT after ng board. Enjoy lang kayo. Enjoy dyan sa pag-aaral nyo ng anatomy and physio. Tapos, pagdating dito sa tamang sa work natin mismo, madali na lang. Hindi na kayo magkakram. Ang hirap naman magkakram kayo, kaharap niyo yung patient. Diba? Ngayon nyo palang aaralin. Nag-work na kayo. So, ngayon pa lang, intindihin nyo na by heart. At saka yung anatomy, madali lang yan kasi kodigo nyo nga yung sarili nyo. Kodigo nyo yung sarili nyo. So, hindi na, madali lang yan kabisabihin. Kaya nyo yan. Right. Okay na pa, ma'am. Yeah. May, lang ako, ma'am, may special questions lang. So, you mentioned earlier, ma'am, nag-practice po kayo ng DPT, right? Like, Doctor of Physical Therapy. Di ba hindi po recognized ang DPT here in the Philippines? Sa Philippines, hindi pa siya recognized as of now. Pero, tinake ko siya kasi nga, dahil dun sa grandfather ko din, na nasa US, ang plan kasi talaga dun ako magpa-practice din. Yun talaga, ever since naman ako. So, para lang additional na confidence din sa akin as a physical therapist, tinake ko siya. Then, kasi maganda yung sa may business part ng DPT. Specific siya for those PT na planning to open their own clinic. So, meron gagawa ka talaga ng business plan mo. Kung paano mo siya, ano yung mga magiging future problems ng clinic, paano mo siya isosolve. So, doon siya dinidiscuss. Hindi siya dinidiscuss sa BS level lang. Then,
I think naman, in the near future, mag-a-adapt din tayo. So, as of now, hindi ko pa siya magamit dito. Pero, hindi natin But masado baka, abroad, magbago na yung curriculum. May nagbago nga yung curriculum niya ngayon. May K-12 na eh. So, hindi naman natin malaman. okay. But yung DPT ma'am, napapractice mo siya abroad no, if you want to. Yes. Yung Oo. ganun lang din, parang business part or like add lang sa title or what? Siguro dito, add sa title mo. Abroad, may mga classmates ako kasi mas mahal. Entry level sa US ngayon, pinapatupad. Yung mga gustong mag-abroad dyan, entry level is DPT na dapat. So, depende sa state na applyan nyo. Kung hindi kayo DPT, kailangan nyo pang mag-additional na aral. And ang advantage kapag Philippines nyo siya tinake, mas mura siya ng 3 times kaysa sa US. So, may mga classmates ako na nag-DPT dito, then kailangan na mag-work US, nag-times 3 yung tuition fee nila. So, syempre, entry level, requirement siya doon. Especially doon sa mga mag-abroad. Okay. So most likely kapag bachelor's degree, parang practitioner ka lang din, parang assistant, something. Oo, pag BS level ka, baka maging assistant ka lang. Okay. Okay. So next question ma'am. Actually, 3 lang to. So next question. Yung mga ano ba, let's say, sports, performance, physical therapy, specialization ba yun? Or parang nag-seminar lang sila ng ganun? Like additional lang na knowledge? Or talagang ano siya, specialization siya? Meron ng sports science na course, di ba? Familiar kayo doon? Yep. So, ito yung etong staff ko na physical therapist. From UST siya, ang grad. So, same tayo ng other topics, madami silang kinesiology, yung study of movement. Then, specific lang, hindi sila nagtitreat ng injury. Ang ginagawa nila is, for plyometrics training, sila yung nag-handle. Pero kung ang career path mo, ikaw gusto mong maging sports PT, kung interested ka, ang ginagawa ng mga PTs is kumukuha sila ng seminars na aligned dun sa track or sa specialization na gusto nila. So, pwede siyang seminars lang na aligned lang doon sa career path na gusto mo. Okay? Kung gusto mo for stroke PT ka, kuha ka ng seminars na puro neuro. So, pwede mong sabihin na specialized ka as a neurophysio. Okay. Okay. So last ma'am, you mentioned license in UAE kanina. So a license in UAE, do you have to take it in UAE or kahit dito? Dito siya iti-take. So, siya? Parang yung TOEFL na English exam. So, i-register mo lang din yung familiar ba kayo sa TOEFL, English exams, ganyan? Yes, like required sa ibang bansa, gano'n. Oo, IELTS? IELTS, ganyan. So, para siyang ganun din, online siya na i-take. Ganun. So, mostly, ang content ng exam is physical therapy application siya. Clinic-based siya. So, madali Okay. siyang ipasa kung nag-practice ka. Pero kung hindi ka Okay. That applies to ibang bansa. Hindi lang just for UAE. yung Yung licensure exam for ibang bansa. Like kasi Europe or US. for UAE lang siya. Planning ba kayong Okay. mag-UK? Yeah. Siguro, if UK? opportunity. Like Europe in general. Mas madali tayo mag-apply sa European countries kasi credentialing lang. Wala ng exam, English exam na lang. Right. Okay. Okay. So that's a wrap of our interview. Thank you so much, Ma'am Dominic. Guys, may ano ba kayo? Extra questions or ano?
Nice. Wala na additional questions. Ayun, may mag-shift na ba? Wala pa naman. Wow, may gusto ko yung tanong kay ma'am. Once you're here. Wala pa naman. Tiisin nyo lang yan. Enjoy nyo lang. Kasi lilipas din yan eh. Madali lang yan. Magtulungan Pero din ano kayo. ma'am, Ano yun? yung practice ng PT, parang nai-visualize ko na siya as madali. Pero yung process is mahirap. Like, college, education din. Tama ba? Totoo ba? Totoo. Oo. Mas mahirap lang siya sa school, pero pag nandito ka na sa labas, pag working ka na, sobrang dali. As in, walang graveyard shift. Kaya nga na-convince si Ashley, kasi wala tayong graveyard. Hindi gaya ng other healthcare professionals. 12 hours duty, 16 hours, 24 hours. Wala tayong ganun. Tsaka tingnan mo yung mga katawan ng yung mga PT natin na maayos naman. Fit yung katawan, di ba? Kasi, nag-exercise din. Diba? Maraming time. May time. Makapag-enjoy. Nice. Guys, wala kang questions? Wala na. We're wrap. Galingan nyo ha. Galingan nyo. Thanks, ma'am. Enjoy nyo Okay, lang. guys, if wala lang questions. Thumbs up. Guys. Okay, wala na ata. Ma'am, thank you so much for your time. Okay. Thank you for your time, ma'am. Okay, We bye. appreciate you, ma'am. Yeah, bye, ma'am. Good luck to your future endeavors, ma'am. God bless. Sige, thank you. Thank you. Bye, Okay, guys. ma'am. Thank you po. Thank you po. Thank you, ma'am.